Hi mga kakulto. Hindi ito live. Hindi ito live kasi nagloloko yung internet namin dito. Nawawala-wala siya. Parang namamatay-matay yung UPS namin. So, yung internet, pag nag-live ako, mawawala tayo, tapos babalik tayo, tapos mawawala ulit tayo. So, nag-video na lang ako kasi, wala lang, gusto ko lang. So, hello, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa inyong lahat. Kahit wala akong kausap, magkukwento pa din ako. So, hindi pa rin ako gumagaling. Actually, parang mas lumala nga yung ubo ko. Ba't ganun? Hindi ko alam kung saan ako titingin, kung dito o dito. Pag dito o dito, bahala na kayo mga kakulto, bahala na kayo. So, hindi pa ako gumagaling. Nag-start tong sakit ko Wednesday. So, lumala siya kasi nung Saturday, kumain kami nila Joyful ng ice cream. Tapos akala ko gagaling ako kasi ganun yun, 'di ba? Pag kumain ka ng mas lalong matamis, gagaling ka. Eh hindi. Na-trigger yung ubo ko. So, nalaklak ko yung dala-dala kong carbo system dito, yung alam niyo yung carbo system na for adults, nalaklak ko na siya, ubos na. Kaya, hindi tumatalab sa akin. Tapos, nalaklak ko na yung Neosep, nalaklak ko na yung isang banig ng Neosep, nalaklak ko na isang banig ng Decolgen, hindi tumatalab. Well, ilang araw pa lang naman, nag-start ng Wednesday, ngayon, Monday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, 6 days, so normal naman daw. Kasi kanina, pag umuubo ako, medyo sumasakit na yung dibdib ko. Pero, kaya sabi ko, parang, hindi ko na kaya. Sabi nung amo ko kanina, sabi niya, uy, di ka pa rin gumagaling. Sabi niya ganun, huwag kang magte-take ng antibiotic. So, sabi ko ganun. Sabi niya, ang i-take mo lang, vitamins with zinc. Buti na lang, nandito pa yung Berocca na binigay sa akin noon ni Kuya Jose. Meron pa. So, meron ako dito. Chinay ko, sabi niya, mag-vitamins ka lang, sabi nung amo kanina. Umalis na siya. Pumunta siya ng Malabo. So, ako lang mag-isa. Buti nga wala siya dito kasi maiilang ako, nauubo ako ng uubo pag nandito siya. At least wala siya. Nakakaubo ako kailan ko gusto. Nakakaya kasi 'di ba ang ingay pag umuubo, tapos yung ubo ko pa talagang minsan non-stop yung dire-diretsyong ubo. Kasi nangangati yung lalamunan ko. Umiinom na ako ng hot water yun. Ginawa ko naman lahat. Uminom na ako ng lemon with kanina umaga uminom ako ng hot water with lemon. Hindi pa rin, wala pa din. So, nag-chat ako dun sa namin, clinic. Sabi ko, penging gamot. Kasi pinakita ko yung carbocysteine na picture. Inunom ko na to, hindi gumagana. Sabi ko, ganyan. Sabi niya, sige, papadalhan kita ng vitamins. Sabi ko, vitamins lang? Wala ka bang gamot sa tos, sa ubo? Sabi niya, na-take mo na nga yung pinakamagandang iti-take Yun nga yung carbocysteine na Solmux. So, sabi niya, bibigyan na lang daw niya ako ng vitamin. Sabi niya, normal lang naman daw magkatos hanggang 15 days. Sabi niya ganun. So, ayun, yun yung iinumin ko mamaya. Namin daldala no. So, ayun, gusto ko pala mag-thank you kasi may nag-share ng blessing na parang ka-birthday ko siya, si Miss Angel. Angel ulit kasi ayaw niyang magpapangalan. So, lahat ng mga nag-share ng blessing na ayaw magpapangalan. Pangalanan natin sa Miss Angel, ganun. Kasi sabi niya, pares kami ng birth month. So, di ba nasabi ko nga sa inyo na magpapakain ako sa ikuko sa birthday ko. So, mag-celebrate ako sa ikuko. Pero simple lang. Kasi wala pa tayong budget naman masyado. Tapos, napakababa ng revenue ng 5 nitong January. Sobrang baba. So, talagang tight ang budget. Pero dahil sa mga minsan nag-share ng blessing na ko siya na imbis na ganito lang, nadadagdagan ko. So, thankful talaga ako sa mga sponsor natin, ganyan. Kasi talagang malaking tulong. Alam niyo yung kahit 500, kahit 1,000, kapag kasi nalilikom yan lahat,
malaki yan, di ba? Malaki yan for me, lalo na dito sa EG. Napakamahal ng bilihin. So, yun lang. Yun lang yung share ko. Continue ko yung yung kwento ko dun sa, di ba nakarating, mga katinanamunan ko. Wait lang, mga kakulto. So, nandun na ako sa di ba? Dun sa, nung dumating na ako dito, yung unang month ko dito. So, continuation nun, napakilala na ako sa amo ko. Dinala ko ni Sol sa amo ko. Yung amo ko ngayon, siya yung unang-una ko nakilala. Tapos nung nakilala ko siya, first time ko nakakilala ng mga Arab, ganun. Tapos, may assistant siya, yung kapatid niya, sa finance. Pero, hindi talaga finance yung position ko. Assistant talaga ako ng owner, ng may-ari talaga ng company. Parang ako yung may uutos sa akin, ganyan. Pero dahil wala yung owner, doon sa kanya ako dinala. Kasi hihiram-hiramin daw nila ako. So, may assistant talaga siya dati, which is yung position ko ngayon. Finance assistant, kasi finance director yung amo ko. Tapos, finance director assistant ako. So, yung meron talagang nakaupo dito, yung kapatid niya. Tapos, ayun, work, ganyan. Kaya sinabi ko sa inyo, 6 months akong walang ginawa nung unang-una ko dito. Kasi, kung ano lang yung may utos nila, yun lang yung gagawin ko. Usually naman, yung assistant niya yung gumagawa. So, ako, parang assistant lang ako nung assistant. Yung assistant na rin yung gumagawa. Siyempre, ako mga photocopy lang, stapler, ganyan, attach, ganyan lang. 6 months akong ganon. So, wala, parang sabi ko, ano ba to? Ano bang saysay ng buhay ko dito? Ganun pa. Hanggang sa, hindi na dumating yung may-ari, pero hindi naman ako kinuha ng may-ari. Hanggang sa, nagstay na ako sa kanila. Nung 1 year akong nandito, nasa finance, hindi na ako umupo dun sa talagang position ko dapat. Dun na talaga ako, parang saling kiat-kiat ako sa kanila. Tapos, after 11 months, nag-vacation ako. Tapos, ang nangyari, nung vacation ko, nung March 15, March 15, nag-declare, first vacation ko yun, from here. Nag-declare ng lockdown. So, sabi sa akin nung HR, wag na akong tumuloy sa flight ko. Kasi March 15 yung lockdown, March 15 yung flight ko. Kasi baka matrap ako sa Ethiopia siguro pag ganun. Tapos, ayun, wala, grabe. Na-lockdown ako, nag-spend ako ng lockdown sa Pinas. Na-stranded ako sa Pinas. Alam niyo kung ilang months? 8 or 9 months. So, grabe, diba? Tapos, nasa bahay lang ako, ganyan. Buti, yung kapatid ko tsaka yung ex ko, hindi sila nawala ng trabaho. Kasi diba, may portion ng work na hindi tatanggalan ng trabaho. Yung mga sa manufacturing, hindi yan tatrabaho. Yung mga ganun-ganon. Yung kapatid ko, hindi rin siya nawala ng trabaho. IT kasi siya sa company. Yung ex ko naman, parang manufacturing sila. Sila yung nagme-maintain ng mga yung sa paggawa ng mga makina, ganyan. So, hindi siya nawalan. So, thankful ako na meron pa rin income kasi ako, lahat ng ipon ko nung first year, naubos talaga. Magkano pa lang naman yun kasi nag-start pa lang ako mag-OFW, di ba? So, 9 months ako sa Pinas. Tapos, akala ko talaga hindi na ako makakabalik. Tapos, parang ang usap-usapan daw dito kasi nakakausap ko sila Sol, ganyan. Sinasabi daw parang hindi na daw ako papabalikin. Kasi syempre, 9 months na wala, di ba? May ganun ba? Ang ginawa ko, since wala rin namang mahanap na trabaho sa Pilipinas, ang ginawa ko, chinat ko yung amo ko. Sabi ko, papabalikin mo pa ba ako? Kasi nakikita ko, nag-i-start na ulit magkaroon ng flight Mga September yun. September nung year na yun, nagkakaroon na ng mga flight. Nag-o-open na, partially. Tapos, sabi niya, oo naman, bakit hindi? Sabi niya ganyan. So, sabi ko, grabe, inaantay pa rin pala nila ako. Sabi ko ganyan. Tapos, ayun, nung una, hino-hold pa parang
May mga flight naman, sinasabi wala daw flight. So, ang ginawa ko, ako yung nag-search ng flight, sinend ko sa email, tapos sinisi ko yung amo ko, tapos pina-urgent ng amo ko yung processing. Tapos yun, nakabalik ako. 9 months, after 9 months. So, kaya pag nagbibiruan, sabihin nila, wala kayo kay Aya, 9 months na ganyan nakabalik, ganyan. So, thankful talaga ako dito sa amo ko na to kasi, nakabawi ako sa buhay. Kasi, di ba, wala ako nun. Habang nasa Pinas ako, nagtinda ako ng mga imported na chocolates, candies, nuts, na kinuha ko siya sa Landers, tsaka sa SNR. Parang ang target market ko nun, yung mga nasa bahay lang. Kasi nga, di ba, bawal lumabas. So, ang ginagawa ko, bumibili ako ng mga, di ba, yung tinda sa SNR, tsaka sa Landers, yung mahal, tapos yung malalaki yung portion. Ang ginawa ko, ko siya, nirepack yung affordable. So, yung mga, halimbawa, yung mga chocolate na mamahalin, like, yung isang jar is 1,000. Nagbibenta ko ng mga nag-150, ganyan. Libangan ba? Parang pinaikot ko yung pera. Tapos, eto nga, hindi naman siya umikot kasi lahat ng tinda ko, kinakain ko din na parang tinitikman ko lahat. Sabi ko, parang, di ba, syempre, ang social ng mga, ng mga tinda sa Landers saka sa SNR, di ba? So, tinitikman ko siya, ewan ko kung nakakita nyo pa yon, yung pinangalan ko doon is Serenity Mart. Yun yung pangalan nung mini business ko. Parang nag-last din siya ng 4 months. Tapos, umiikot naman yung pera and may mga bumibili naman. Kasi hindi sila nakakalabas eh. So, lang ako, Lalamove, Grab, ganyan. May mga bumibili talaga. Hindi ko nga akalain na like, halimbawa, bibili ako yung mga isang pack ng pistachio, which is worth, halimbawa, 799 ko nabili sa Landers. Parang pepresyon ko lang yun ng 899, ganun lang. Parang 100 lang yung tubo kasi syempre ipapaship ko pa. Tapos nagbibigay ako ng mga tips sa mga rider, ganyan. May bumibili, mga hindi mo akalain na may bumibili pala sa FB Marketplace ko lang kasi yun tininda. So yun yung mini business ko dati, and habang ginagawa ko yun, supportive naman yung ex ko nun. So minsan siya yung tagabili ko ng mga stocks, ganyan. Ayun, doon ako nabuhay. Kasi naiinip ako sa bahay, hindi ako sanay nang walang ginagawa. Kasi workaholic ako eh. So, yun yung naisip kong way. So, ayun. Yun lang. Ikakat ko na kasi 13 minutes na ang daldal ko, di ba? So, yun. Yun yung mini business ko. Serenity Mart yung name niya sa FB Marketplace. Ayun, yun lang. Cut na muna dito ulit ha. So, thank you so much pakinig. Mga kakulto. I love you all.